Kumusta? Nandito muli ang inyong DJ, si DJ Kadiliman. Ang DJ na nagkukwento ng mga istorya at liham na nakalap natin sa kadiliman. Ito ang kwentong kadiliman. At sa oras na ito, babasahin natin ngayon ang isang liham na ipinadala habang isinusulat ng mayakda sa gitna ng kanyang bangungot at pagdurusa. Sa bawat linya ng kanyang liham ay huling bakas ng kanyang paghinga. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Sa lahat ng mga tagapakinig ni DJ Kadiliman sa kanyang programang Kwentong Kadiliman, ako po si Marco. Hindi ko na pahabain ang aking introduksyon dahil sa bawat oras na aking nilalaan sa pagsulat sa liham na ito ay nangangahulugan din ng oras ng aking buhay. Sumusulat ako ngayon para magkaroon ng babala para sa lahat kapag makita nyo ang bagay na aking ilalarawan. Sa ngayon, ang lamig ng hangin, parang nagyayelo ang tugo ko. Hindi ko alam kung matatapos ko ito bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Pero kailangan kong subukan. Kung may makabasa man ito, sana maunawaan nyo kung bakit hindi na ako makakauwi. Galing ako sa inuman at sa ngayon umuwi ako na basang kasada at madulas, amoy putik. Pero parang may naamoy akong amoy gasolina. Sa di kalayuan, natatanaw ko ang sementeryo. Ang baryo namin ay matagal nang kinikilabutan sa isang pulang kotse na laging nakaparada roon. Bawat hating gabi, naglalaho, bumabalik sa parehong lugar. Wala raw may-ari at wala raw nakakasakay. Kapag sumilip ka, may makikita mong hindi mo dapat makita. At ngayon, tanaw ko na siya. Pulang-pula, kintab na kintab ang pintura. At para bang may mga nagbubulungan sa lakas ng hangin. At ang kotseng ito ay punong-puno ng alikabok at putik. Sa loob ng kotse, may ilaw na kumikislap. May mga lumang katang tumutugtog sa radyo. Garalgal, mabagal. Parang may mga humihinga sa pagitan ng bawat linya. At sa upuan ng driver, may nakapatong na pulang rosas, basa ng hamog. At ang amoy ng kotseng ito, kahit malayo ako ay umaabot sa akin. Matamis na parang bulok na prutas. May halong kalawang at amoy ng dugo. Madadaanan ko na ngayon ang kotse at mas lumalamig ang hangin sa palibot nito. Para akong pinipiga ng malamig na kamay. Kaya sumilip ako sa loob, walang tao. Pero sa windshield, may nakasulat gamit ang tila natuyong dugo. Sabi nito, sumakay ka. Nang tiningnan ko ang rear view mirror, doon ko nakita ang sarili ko. Pero parang hindi ako yun. Namumutla siya at nakangisi ng malaki. Dugo ang dumadaloy sa mga mata at tenga. Gumagalaw ang bibig niya na parang sinasabi na, halika na. Nagsimulang sumakit ang tenga ko. Parang may bumubulong sa loob mismo ng bungo ko. Napalayo ako. Pero parang may humihila sa akin pabalik. Bigla ring nagsara ang mga pinto. Tumigil ang tugtog. Tahimik. Ang hangin parang huminto rin. Sinubukan kong maglakad palayo. Pero narinig ko ang makina na umandar. Dahan-dahan. Parang sinusundan ang tibok ng puso ko. Paglingon ko, wala na sa pwesto ang kotse. Nang silipan ko ang gilid ng kalsada, nandun na siya, bumubusina ng mahina, parang nag-aanyaya. Sa bawat busina,
Nagdidilim ang paligid. Lumiko ako sa kabilang daan, pero sa bawat sulok, sa bawat refleksyon ng bintana ng bahay na nadadaanan ko, nakikita ko ang pulang kotse. Minsan nasa likod ko, minsan nasa harap, naghihintay. Minsan nasa tabi ko, dumadaan kahit walang ingay ng gulong. Ang mga poste, unti-unting namamatay ang ilaw paglapit ko. Ang mga aso, biglang tumatahimik. Naririnig ko na rin ngayon ang mga bulong, hindi na kanta. Mga pangalan na hindi ko kakilala. Mga boses na parang galing sa loob ng trunk ng kotse. May mga tumatawa, may mga umiiyak. May isang boses na parang sa akin mismo galing, pabulong, sakay na, sakay na. Ang hininga ko, lumalabas na puting usok. Ang mga daliri ko, naninigas. Napatakbo ako, pero kahit anong liko ko, naroon siya. Ang tunog ng makina, parang tibok ng puso ko na nagiging mas malakas, parang drum sa dibdib ko. Amoy gasolina sa hangin, pero may halong amoy ng dugo at kalawang. Sa bawat busina, parang may humihigop sa paligid. Ang mga anino ng bahay ay parang lumalapit at humahaba. Nakasilong ako ngayon sa ilalim ng lumang poste na patay ang ilaw. Sa refleksyon ng basang semento, nakikita ko ang kotse na papalapit. Bukas ng passenger door. Sa loob, nakaupo ang isang lalaking kamukhang kamukha ko. Duguan ang kanyang kamay. May hawak na rosas at nakangisi. Iniabot niya sa akin ang kamay niya. Parang inaanyayahan niya akong pumasok. Sa gilid, parang may mga aninong bata na kumakaway mula sa likod ng salamin. Narinig ko ang aking pangalan sa bulong ng hangin. Marco. Paulit-ulit, mas malakas, mas malapit. Pakiramdam ko may mga humahawak na sa balikat ko kahit wala naman. Ang paligid parang lumalabo. Ang mga ilaw ng bahay unti-unting namamatay. Ang tanging malinaw na nakikita ko ay ang pulang kotse na unti-unting lumalapit. Ang tunog ng radyo, imbes na mga kanta, ay mga naging parang sigaw. Ilang metro na lang ang lapit ng kotse sa akin habang sinusulat ko ang liham na ito. Kung hindi ko ito may papadala, baka wala nang makakaalam. Kung may makita ka ng isang pulang kotse na walang tao sa loob, may lumang kantang tumutugtog at may pulang rosa sa upuan ng driver, huwag mong tititigan, huwag mong lalapitan, huwag kang sasakay. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang naroon pero sigurado ako sa isang bagay. Kapag sumakay ka, hindi ka na makakababa. Kung sakaling makita mo ako sa loob ng kotse, huwag mo akong lalapitan. Alam kong hindi na ako yon. Iiwan ko na ngayon ang liham na ito dito sa poste na aking kinalalagyan. At kung sino man ang makapulot ng liham na ito, sikapin mong maipalam ito sa lahat. At dito ko na rin tatapusin ang aking liham. DJ Kadiliman, sana'y makapag-iwan ito ng babala para sa lahat. At ngayon, 2 metro na lang ang lapit ng kotse sa akin at parang hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay. Mga kadiliman, medyo naputol ang pagkasulat ni Marco sa kanyang pangalan bilang lagda sa kanyang liham. Marahil sa mga panahong naputol yon, ay nabitiwan niya na ang kanyang panulat at ang papel na ito. Nagtanong-tanong din tayo doon sa bayan at hanggang ngayon wala pa rin nakikitang Marco sa kanilang baryo. Pero sa bawat gabi, may mga saksi na nakakarinig ng mahinang busina sa sementeryo. At may mga nakikitang wallet na pagmamayari ng mga nawawala gaya na lang ni Marco. At sa bawat wallet na nakikita sa daanan,
ay isa pang pangalan na nadadagdag sa mga listahang mga hindi na nakakauwi. Kung sakaling mapadaan kayo sa madilim na kalsada ng bayan na ito at makita niyong bakanting kotseng pula, huwag niyong tititigan, mga kadiliman. Huwag niyo ring lalapitan at huwag na huwag kayong sasakay. Hanggang sa susunod na gabi ng ating kwentong kadiliman, matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Ito si DJ Kadiliman, ang nagkukwento ng mga hiliham na nakalap mula sa kadiliman.